Marami pa din na nagdududa kung kakayanin ba talagang baklasin ng tinaguriang Pantera ng Mexico ang halimaw ng Japan. Ayon sa mga eksperto ay napakalit lang ng porsyentong may panalo ni Luis Nery ang kanilang paparating na sagupaan. Marahil na rin siguro sa pagiging matalino at epektibo sa ibabaw ng ring ni Naoya Inoue, na talagang kung iisipin mo ay kompletos rekados na sa kanyang mga abilidad. Gayunpaman ay hindi natin inaalis ang posibilidad na maka-upset itong si Luis Nery dahil may angking galing at lakas din ng kamao nito na kaya makapagbaliktad ng sitwasyon. Sa nalalapit nilang bakbakan sa Japan ngayong Mayo 6 sa Tokyo Dome, kung saan naganap din ang makasaysayan at biggest upset sa history ng boxing sa pagitan ni Mike Tyson at James Douglas. Lahat ay nakatutok na kung mauulit nga ba ito. Pero kung ikaw ang tatanungin, may napili ka na ba kung sino ang iyong sosuportahan? O kung pupusta ka man, kanino mo balak ilagay ang iyong pera? Well, sa video na ito ay himay natin ang kakayanan ng bawat isa. At ating bibigyan ng prediksyon ng posibleng mangyari sa gabi ng kanilang laban. Pero bago tayo dumako sa ating paksa, ating munang tignan ang mahalagang detalye sa kanilang talaan. Taong 2012 nang parehas silang pumasok sa mundo ng professional boxing. Sa kanilang edad ay mas matanda ng 2 taon si Naoya Inoue kontra Luis Nery. Sa height o taas ay parehas silang may sukat na 5 feet and 5 inches. Nag-a-average ang knockout power nitong Japanese monster na 88.46%. Habang 77.14% lamang para sa Pantera ng Mexico. Sa kanilang professional ring record ay lamang ng ilang laban si Luis Nery. Nakapagtala si Luis Nery ng 35 wins, 27 by knockout at isang talo lamang, habang 26 wins at 23 by knockout naman kay Inoue. Bagamat mas marami ang laban na nagawa ni Luis Nery, di hamak na mas maraming world title fight naman ang nilahukan ni Naoya Inoue. Simulan natin sa kung sino ang magdidikta ng laban. Kilala ang mga Meksikano sa estilong pasugod o ang tinatawag na brawler at slugger style. Wala sa bokabularyo ng lehitimong Meksikano ang mag-backpedal. Susuntok at susuntok ito hanggang sa mapatiklop ang kalaban. Pagiging volume puncher o pagbato ng madaming kombinasyon ng ilan sa mga katangian o estilong ginagamit ni Luis Nery. Hindi kalakihan ng pisikal na pangangatawan, subalit kaya makipag toe-to-toe sa lubid o sa gitna man ng lona. Ang maging aggressive fighter ang isa sa mga nakikita nating taktika na papabor kay Luis Nery. Pasukin ng pasukin ng Japanese monster at unti-unting kunin ang respeto nito sa bawat round. Kung titignan mo naman ang estilong ginagamit ni Naoya Inoue ay sadyang napakalawak nito. Madami siyang pwedeng maipakita sa gabi ng laban. Nandyan ang pagiging teknikal, boxer, outboxer at counter-puncher na kung iisipin mo ay walang tulak kabigin at napaka-imposibleng mahanapan ng butas. Maaaring siya din ang magdikta ng laban sapagkat alam naman natin na ang laging hangad ng halimaw ng Japan sa kanyang bawat pagsampa sa ibabaw ng lona ay isang impresibong knockout. At alam din natin na hindi lang basta talino at diskarte meron itong si Naoya Inoue. Meron din siyang kamaong kaya makapagpatulog ng kalaban. At dyan papasok ang ikalawang prediksyon natin sa kanilang laban. Ang hit and get hit na serye. Kung kakayanin ba ng bawat isa sa kanila na umatake at the same time ay sumalo ng mga power shots. Kung titignan natin sa kanilang huling 3 laban, pareho silang nakapagtala ng knockout victory. Pero kung i-analyze natin ng mabuti at ating papanoodin ng mga ito hindi naman nagkakalayo ang mga resulta. Idagdag mo pa dyan na parehong Pinoy ang kanilang pinakahuling nakalaban. Ang nakikita lang natin na pagkakaiba sa kanilang tig-3 laban ay nagawang manalo ni Luis Nery at pahintuin ang kanyang mga kalaban habang sumasalo ng mga malalakas na suntok. Samantalang si Naoya Inoue ay naipanalo ang mga laban na ito na hindi man lang nagagalusan ng pagmumuka o sabihin na natin ginamitan ng pag-iingat at inaral ang bawat galaw ng kalaban. Kung ang pagbabasehan ng laban ay kung sino ang kayang sumalo ng suntok habang sumusugod, ay pwede natin ibigay ang kaunting porsyento kay Luis Nery. Subalit kung ang magiging takbo ng laban ay hit and never get hit at style makes fight ay malamang sa malamang na si Naoya Inoue ang mangingibabaw dyan. Ngunit ang pinakamahalagang bagay sa serye na ito ay hindi natin inaalis. Ang konklusyon na pareho na silang na-expose sa dati nilang laban. Si Luis Nery na dumapa sa ibabaw ng lona nang matikman ang body shot ni Brandon Figueroa. Habang si Naoya Inoue ay naalog ang panga at nabasag ang eye socket sa unang laban nila ni Nonito Donaire Jr. Ang panghuli at importante sa ating prediksyon, ang scorecard and result. Napakalaking bahagi nito sa kanilang laban. Sa parting ito madalas nagkakaroon ng kontrobersya at dayaan.
Alam naman natin na pag sinabing Japan fight scene ay paniguradong malaking pera, kung kaya't madaming boksingero ang nagnanais na papalaban dito. Ultimo mga Pinoy boxer natin na kapag dumayo ka sa bansa ng mga Hapon ay dapat knockout victory ang iyong ipapakita. Dahil kung hindi at sakaling humantong sa kamay ng mga hurado ang laban ay tiyak na luto ang kalalabasan. Sa sitwasyon ni Luis Nery, ang manalo sa pamamagitan ng knockout ang isa sa mga dapat niyang iprioridad. Kagaya ng ginawa niya noon sa kampiyon na si Shinsuke Yamanaka way back 2017 na tinapos niya sa isang knockout victory. Dapat niyang i-upset ang undisputed champion ng Japan sa kahit anong paraan at huwag nang paabutin sa kamay ng mga hurado ang desisyon upang sa gayon ay masigurado niya ang kanyang pagkapanalo. Dahil ang manalo sa Japan sa kamay ng mga hurado ay napaka-imposible, lalo pat isang Naoya Inoue ang kanyang makakadaupang palad. Isang boxing superstar na bumuhay ng kultura ng boxing sa Japan. Sa kabilang banda, ang A-side fighter na si Naoya Inoue pa din na may pinakamalaking advantage sa laban. Sapagkat nasa kanya ang 3 C, ang crowd, crown at climate. Mga kalamangan na makapagbibigay kumpiyansa sa kanya sa mismong laban. Ang mapalaban sa sarili niyang bansa, tumagal sa laban nang hindi nag-a-adjust dahil lamang sa klima. Suportahan ng libo-libo niyang kababayan. At higit sa lahat mga huradong handang pumabor sa kanya kung sakaling magkagipitan. Dahil alam naman natin na ang boxing ay isang politika at negosyo. Kung sino ang may karisma at madaling ibenta sa mga manonood ay sa kanya ibinibigay ang panalo. At yan lamang ang mga posibleng mangyari sa kanilang paparating na laban. Hindi ako nagbigay ng prediksyon kung sino ang talagang mananalo. Dahil sa uli, tayo mga manonood at mga panatiko pa din ng boxing ang panalo. Sa iyong palagay, kaninong presensya ang mangingibabaw? Comment nyo sa ibaba at pag-usapan natin yan mga boy.